So, good afternoon everyone. Our topic is about channels of communications. So, introduction. Pag sinabi natin channels of communication are the different ways or medium through which is informations flows inside an organization or isang groups. It is important kasi dito nakasalalay yung magiging flow. And dito din nakasalalay kung makakarating ba yung isang message sa dapat makatanggap ng message. So, kung walang channels of communication, hindi magiging maganda yung flow, and possible na magkaroon ng mga miscommunications, delays. Itong channels of communication is para siyang lifeline ng isang company or isang groups para maging smooth ang coordinate at teamwork. So, example, isipin nyo na lang na sa isang hotel, kung may guest complainant, kailangan itong makarating agad sa front desk, papunta sa housekeeping or maintenance team. Kung mabilis ang channel of communication, masusolusyonan agad ang mga problems at magiging satisfied pa ang guest. So, if hindi agad na magkakaroon ng channels of communication sa isang guest, possible na magkagulo-gulo yung magiging flow nung gustong iparating ng guest dun sa kung ano gusto niya. So, possible na hindi siya masasatisfied. Formal channels. So, formal channels of communication ito yung mga official at organization. Mga ways ng pagpapasa ng message or informations. And, madalas ito ay nakabase sa organization structure or hierarchy ng isang company. So, ibig sabihin, may tamang flow kung kanino manggagaling at kanino mapupunta yung isang message. So, example, memo from manager to staff. Kung may bagong dress code policy ang isang hotel or isang company, syempre, magpapadala ng memo ang isang manager para lahat ng employees is malinaw and alam lahat ng staff kung ano yung magiging new dress code policy. So, next is announcement during meetings. So, ito naman yung announcement during meetings dito yung mga, kunwari, may bagong projects ang isang company. So, papatawagin yung lahat ng staffs para dun sa meetings, dun i-discuss lahat ng mga mga projects. Para syempre, lahat ng staff is sabay-sabay na malaman niya. So, kaya nagkakaroon ng officials meetings. So, last one is emails about work policies. Kapag merong mga new updates ang isang companies or rules. So, example, yung pag-a-adjust ng hours, ng working hours, yung pag-a-adjust. So, itong pag-a-adjust ng hours, pinapadala ito sa email para if malimutan ng mga staff is pwedeng nilang ma-review. So, para may record, para dun nga nila i-review if nakalimutan nila yun. So, last example dito. So, last example dito is yung restaurants. So, example, restaurants. Ang general manager is magpapadala ng memo tungkol sa mga new food safety guidelines. So, syempre, dadaan ito muna sa itong information na to sa guidelines, sa manager, then supervisor, then kitchen staff. Dahil formal channels, documented at official, kaya walang excuses ang mga staff if hindi nila alam kung ano yung mga new food safety guidelines or mga bagong policy. So, informal channel of communication. Informal channel are an official way of sharing information, often called grapevine. Which is grapevine is like a chismis line or usapang kaibigan where people share news, updates, or even chika without going through formal announcement. Example ng grapevine
is school. Yung may kumalat na mga balita na may surprise quiz daw si ma'am. Kunyari sabihin ng isang kaklase mo na, uy, may surprise quiz daw si ma'am. Ano daw, up to 40, ganito ganon. Pero wala pa namang sinabi si ma'am. Kasi nga, surprise. So, next one is, example nito is yung sa barkada. May nagsabi na postpone daw ang event. Pero in the next day, biglang attendance na. May nag-chat na yung president sa GC na, asa na daw po kayo? May attendance na po. Yun pala, kasi may event. And next is sa workplace. May nagbalita na tataas daw ang sahod. Kasi, tataas daw ang sahod. Pero, hindi pa naman naglalabas ng official memo. So, ayun, hindi mo alam kung tunay ba or hindi. And yung example po ng informal channel of communication naman is yung casual conversation. Katulad na lang pag break time sa room. May lalapit sa'yo or usap kayo ng kaibigan mo na like, uy, may quiz ba tayo? Or may assignment ba tayo? Or something na, may activity ba? Yan, yun po yung casual conversation. Next naman is yung group chat, which is, ang group chat naman is to yung messenger or something like that na hindi gawa ng teacher. Walang kinalaman ng teacher dun sa GC na yon, sa group chat na yon. Which are katulad na sa GC ng mga friend mo, yan. GC ng family, yan. GC ng mga kaklase mo without the teacher. Yan yung group chat. Ito yung mga pag-a-update kung may homework or anong topic or may mga exam. Yun po yung sa part ng sa group chat ng mga klase mo without teacher. And then sa rumors naman po is yung mga kumakalat na chismis na kunyari ay si Juan. Sabi niya uy, wala daw si ma'am. O, syempre nag-uwian na sila kasi wala nga daw si ma'am. Biglang pumasok si ma'am. Yun po yung rumors na sinasabi or rumor dun sa informal channel of communication. Non-verbal communication is used body language, facial expression, gesture, tone of voice. Dito po ipinapakita po natin yung mga expression natin and yung pagkilos po natin and yung tsaka yung kasuotan natin, yung itsura po natin. Then example po ng pag sa interview is kailangan po natin yung nakangiti ka para maipakita mo yung masaya ka na mag-apply doon. Then yung doon napapakita po yung tsaka po yung kung ano po yung okay, yung good job, yung makita po yung nila yung naka times up. Ganun po, yung doon po napakita yung kilos na ibig sabihin yung eyes to, ganun. Then, sa pananamit naman po yung formal na kasuotan nila, kung ito po talaga ito po ay nag-a-apply or hindi po, ganun. Para, dito po na napapakita yung makikita ng taon yung pagtitiwala sa kanya, ganon. Then, hindi lang po doon sa, katulad lang po sa TV po na pinapakita po nila na kung paano nila i-act yung kanilang kailangang gawin na ito yung papalabas nila na kailangan pa ganon. Yung kailangan po yung emotion nila, yung kailangan po nila umiyak or hindi po, ganon. Kailangan umiyak or yung parang kahit hindi sila nagsasalita, yung nararamdaman mo yung kanilang emotion. Yung sa pagkilos nila, yung pagkilos na kahit walang salita is
nararamdaman mo yung ano nila, kahit yung iba-iba yung language nila, naiintindihan mo kahit yung Chinese ng salita or Korean, naiintindihan mo sila sa kanilang mga pagkikilos. And then, yun lang. Dito daw po, ang digital communication ay tumutukoy po sa pagkapit po ng mga bagong technology o upang makipag-ugnayan po, makipag-usap po kahit saan po, kahit mga halimbawa po nito ay social media po, paggamit po ng Facebook o Instagram para po mag-post ng balita o larawan para din po makipag-chat sa mga pamilya o kamag-anak po. Halimbawa na lang po, pag ikaw po nag-post sa Facebook, maaari po ito makita po ng iyong mga kaibigan. And sa messaging apps naman po, ginagamit naman po ang Messenger o Viber para po magpadala ng message or emoji o kaya voice note. Halimbawa na lang po nito, nagpapadala ka po ng mensahe sa mga kapatid mo gamit po ang Messenger na nasa ibang bansa. Pwede din po, kasama na din po dito yung video calls sa pamamagitan po ng Zoom, Google Meet o Messenger video call. Dito po ginagawa yung online class gamit po yung G-Class. And emails, paggamit po ng Gmail o Yahoo Mail o magpadala po ng mga sulat o dokumento at informasyon. And then content sharing platform kagaya po ng YouTube, TikTok, kung saan po pwede po tayo mag-upload ng mga video para po magbigay na impormasyon o kasiyahan sa iba. Halimbawa na lang po, pwede ka dito magturo. And sa pamamagitan po ng sa madaling salita po, ang digital communication po ay mahalaga dahil po mas pinapabilis po na ito at pinapadali na ito ang ating pakikipag-ugnayan po sa iba, lalo na po sa panahon ngayon na halos lahat po ay ginagamit na po ang technology. In conclusion, communication channels are very important kasi dito nakasalalay kung magiging malinaw ba, mabilis at effective ang pagpapalitan ng informations or message. Kapag mali ang napili nating channel, pwedeng magdulot ng misunderstanding, delay o kaya conflict sa isang group or isang company. Kaya dapat laging i-consider kung ano ba ang purpose ng message, gaano ito ka-urgent at gaano ito ka-formal. Halimbawa, kung urgent ang message like may emergency or bigla ang pagbabago ng schedule, mas okay na gamitin natin ang phone call o chat para mabilis. Para mabilis maiparating natin yung announcement na yun. Pero kung formal announcement naman, like company policy or official memo, mas bagay gumamit ng email or written document para may record at mas professional. In short, choosing the right communication channels helps maintain a smooth teamwork, builds trust, and nakakaiwas sa mga miscommunication. Kaya as communicators, kailangan natin maging wise at strategic sa pagpili ng mga tamang channel para mas maging maayos ang daloy ng information or message. At strategic sa pagpili ng mga tamang channels. Para syempre, maging maayos and hindi delay yung mga information
para hindi rin magulo yung flow ng isang company. So, syempre, sa isang company, ito yung pinaka talagang importante. Kaya, this is part of our course. Dahil sa mga ano ba yung nalubat? Gosh.